welcome back. Good day. I am Elgin. Again, no, welcome sa Pitap City Business Coaching YouTube channel. I-share ko sa inyo na kaalaman. Ito, why Filipino business owners or taxpayers secretly fear BIR mails or letters, no? Oo nga naman. I have seen many business owners, many taxpayers na pagka may dumadating na mga taga BIR o may dumadating na kartero na sulat galing, nag-aabot ng sulat o nagsuserve ng sulat galing sa BIR, ayun ano, fearful sila. Parang nangangatog, natatakot, kinakabahan. Hindi nila maintindihan yung kanilang nararamdaman. So, relate ka ba dun sa feeling na yon? Yung dumating yung BIR letter na yan, tapos kinakabahan ka, parang sinasabi sa sarili mo, oh, am I in trouble already? Mga ganyan. Ito, meron akong client dati na ano siya, no? Sabi niya, ma'am, bakit? Ma'am, may na-receive ako sa BIR, may ganito na ba ako? May pa-penalty na ba ako? Makukulong na ba ako? Sabi ko, ma'am, ano ba yung sulat na yan? Patingin nga muna. Ayun. Kabadong-kabado na siya. Nung binasa ko yung sulat, ano lang naman, parang may pinako-confirm lang o merong pinasasubmit na document na hindi naman kinakailangan kabahan ka, kailangan walang i-provide yung proof ng ng hinihingi nila na documentation. So, ito yung kailangan yung unang maintindihan pagka may mga dumadating na mga BIR letters, yung paano mag-reach out o magbigay ng letter si BIR. Ito para na rin sa kaalaman ninyo na hindi kayo yung mabudol or ma-onsing or ma-scam. So, kailangan alamin ninyo kung paano magpadala ng sulat si BIR. Si BIR, usually, kapag ka letter of concern talaga yan, na merong gustong ipagawa sa'yo, merong gustong i-clarify, or meron talagang yung dapat na importanteng binibigyan mo na atensyon. Hindi yan by email magpapadala, no? Kaya pagka naka-receive kayo ng email na of general importance or very important yung concern na yon, tapos through a BIR, galing daw. So, tandaan mo na si BIR, usually kapag nagpa-receive yan ng mga letter o kaya yung notices, through through personal service. May magpupunta talagang taga BIR sa'yo. Kakatok sila, ma'am, may isi-serve po kami sa'yo. So, kung ano man yan, pwedeng electronic letter of authority, pwedeng notice, yung mga ganyan. Yun. Kung hindi naman personal na mag-aabot ng BIR letter na BIR personnel, kailangan itong personal service, BIR personnel, taga BIR talaga yung mag-aabot sa'yo. Ngayon may possibility na hindi through personal service yung gawin nila. Pwede silang magpadala through substituted service. Ang isa sa mga substituted service ay registered mail. Again meron pang ibang, remind ko lang kayo na meron pang ibang mga substituted service. Pero hindi ito kasi yung vlog para doon. Yung mga substituted service may may iba't ibang pamamaraan. For now, banggitin lang muna natin, no, yung pagbibigay ng letter sa inyo ay unang-una laging personal service yan. Doon sa registered address na nakasulat doon sa BIR 2303 nyo, yung BIR form 2303, yung tinatawag na Certificate of Registration. Meron kayong ibinigay na address sa BIR, anong nag-apply kayo. Ayun, yun doon sa address na yun, ipapadala. Kapag wala kayo dun sa address na yun, yung known address, yung madalas na kung saan kayo nakikita, isa yun sa na
isa yun sa pagsa-service personally. Yun. So, yung letter yan, syempre malalaman mo na sa'yo yung letter na yan, nandun yung pangalan mo, at saka tingnan mo yung letter ha, yung date ng letter mismo. Importante yung date. Tapos pag i-receive mo yan, kailangan yung correct date na ni-receive mo yan. At saka paano yan, yung date, tanungin mo rin kung sino yung nagpadala sa'yo, yung ID niya, kuhain mo. Huwag yung literal na kukuhain na isirox mo, ayan, papirmahin mo sa kanya. Tapos, ispasulat mo dun sa letter na yon. Personally served by, ganyan. Kung sino yung nag-serve sa'yo. Yan. Tapos, eto yung tandaan mo. Yung letter, hindi mo kailangang, kabahan. Hindi siya verdict. A letter is not a verdict. That BIR letter is not a verdict. Ang laman niyan, meron niyang information sa loob. So, basahin mo siya. Kung may pinagagawa sa'yo, alamin mo kung kailan yung deadline. Ang pinaka-danger kasi, yung real danger dito sa letter na ito, ay yung hindi mo inalam yung deadline. Kunyari, na-receive mo na. Tapos, tumakbo na yung panahon, di-receive mo lang, hindi mo binuksan. Pinabayaan mo lang dyan na nakalagay sa drawer mo, sa ibabaw ng desktop mo, yung mga ganyan, o kaya naipit mo na sa ibang notebook or libro, o naipit mo sa ibang file, yun ang delikado. Kasi baka yung letter na yun merong deadline na dapat meron kang gagawin na isubmit yung mga ganyan. Yun ang kailangan yun yung kailangan mong maisip na yun talaga ang pinaka-danger doon. Yung hindi mo alam kung ano ang laman ng sulat, tapos hindi mo din alam ang deadline, tapos kasi yung the day na na-receive mo yung letter, kinabukasan yung day 1 na count. Halimbawa sabi, respond in 5 days. Hindi mo naman, paano mo malalaman na respond in 5 days? Again, yung araw na ni-receive mo siya, that's day 0, the following day ang day 1. So, pwede kasing working day yon o kaya calendar day. So, tingnan mo kung anong nakasulat doon. Respond in 5 days. So, pagka walang nakasulat na calendar day o kaya working day, ibig sabihin, yung respond in 5 days, calendar days yon. Pero kung sinabing respond in 5 working days, yung araw lang na may pasok ang BIR. Say mula Lunes hanggang Friday, Biyernes. Yan. So, yun yung mga dapat mong titignan. Tapos, tandaan mo, yung sulat na yan, hindi naman hindi yan yung tipong ikukulong ka kaagad. Tandaan mo, meron ka ring mga karapatan. You have rights too. You cannot be charged out of nowhere. Kaya wag kang wag kang masyadong mag-alala. Wag yung over sobrang pag-alala naman, no? Tingnan mo muna, merong bago ka i-charge o bago ka kasuhan, yung mga ganyan, baka yan ay kinatatakot mo. You must be properly notified. Tapos, bibigyan ka ng time para mag-respond. Kaya yung deadline, very important yan. Alright? So, yung physical mail, yung snail mail na nare-receive mo, that is different with the emails. Now, usually pinapadala ng BIR, kaya do not confuse that letter or that email and that registered mail sa email. Usually kasi si BIR, kapag nagpadala siya ng email, ito yung mga confirmation ng mga pinagsasubmit niyo sa EBIR forms o kaya sa EFTS. Diba, nagsasubmit kayo ng 1601C, kunyari, o kaya 0619E, or yung mga 2550Q, 2551Q, yung mga 1701Q, 1701C, na form through EBIR, meron ipapadala na email yan, yung tax return receipt confirmation, o yung TRRC, na sinasabi. O kaya sa naman, pagka EFTS, yung ginamit mong pag-file, filing reference number yung dadating sa'yo.
Doon. So, etong mga emails na to, proof yan na nakapag-file ka. Actually, good news yon kasi meron kang pruweba, katibayan na nag-file ka talaga ng mga return. Alright? So, again, kapag ka merong dumating na BIR letter sa'yo, sa physically, no, snail mail, through personal service o kaya registered mail, usually registered mail is PhilPost. Sa yung PhilPost Manila, ano yan, talagang pagka nasa Manila ka, talagang PhilPost ang darating sa iyo. Pero pagka nasa probinsya, may possibility na courier. Kasi sa mga probinsya, lalo na yung mga malalayo, bihira or kaya sobrang malayo yung PhilPost doon sa bayan. Kaya may may possibility na pag probinsya, mga accredited courier. So, ang gagawin mo kapag ka may letter na na-receive ka from the BIR, buksan mo siya within 24 hours. Yes, kabahan ka, manginginig ka, mga tug ka dyan. Yan, normal yan. Ngayon, pahupain mo yung pagpapanik mo, basahin mo ulit yung letter, tapos, tigilan mo na yung pagpapanik kasi tapos ka na dun sa period na yon. Tingnan mo ano ba ipinagagawa sa'yo. Hanapin mo yung deadline, yung mga yan. Kasi baka may gustong ipapaliwanag lang. Ngayon, kung talagang hindi mo siya maintindihan, kung ano yung nilalaman ng sulat, tanungin mo yung accountant mo kung meron kang accountant o kaya yung company mo merong accountant talaga, in-house na accountant. O kaya, kung wala ka namang in-house na accountant, hindi mo empleyado, nag-hire ka lang nag-engage ka lang ng mga retainers, tanungin mo siya. Tanungin mo kaagad kasi baka mamaya may deadline yan. O, gumalaw na ang deadline. So, gagalaw ang baso. Yan. So, yun. Tanungin sa accountant, ano ba to? Ano ba pinagagawa sa akin dito? Yung mga ganyan. Paki-interpret nga. Yun. Kailangan malinaw yan sa inyo. And yeah, so that's it. Yun muna ang ating pag-uusapan sa vlog na ito. Again, not si PWCP Business Coaching YouTube channel under easantoscpa.com. Taxpayer literacy is a must. So, etong channel natin, PWCP at saka yung sa EA Santos, hanggat maaari, magbibigay kami sa inyo ng mga mini or kaya bite-sized lessons para mas ma-educate kayo tungkol sa taxation ng Pilipinas. Okay, again, in summary, a letter opened early is a letter you can still solve. Ngayon, kung gusto niyan mga trainings, mga seminars, paki-visit niyo po yung Facebook ng PWCP Business Coaching YouTube channel. For now kasi naka-down yung mga website ko. Website namin. May nagalaw kasi akong code doon. Hindi ko maibalik. Kaya, tawag dito, hindi nyo muna siya mabubuksan. Alright, so itong mga pinagsasabi ko po ay tungkol, ito conceptual guidance lang muna, no? Hindi po siya substitute sa professional advice. Kasi, ang sitwasyon ng isang taxpayer ay unique or personal doon sa taxpayer. Kaya hindi dapat i-apply in general kung hindi dapat itrato na general in general or yun na talaga yung cases o sitwasyon ninyo. So again, mag-consult, maghanap ng mga tax consultant, mga tax specialist. Ako ay tax consultant, yan. Kung gusto ninyo, pwede naman po kayo makapag-consultant. Diyan din sa PWCP business channel, diyan sa FB, sa PWCP business page namin, meron dyang form na hanapin nyo lang yung post na yun, naka-pin picture naman siya, na kung gusto ninyo mag-request ng consultation appointment, meron po doon. I-click nyo lang. Alright, see you. Ay, pakishare po itong
itong ating video, itong ating vlog para mas maraming makaalam, mas maraming mga taxpayer ang maging literate at mamulat sa taxation. Maraming salamat po. See you po sa mga susunod na videos. Bye!